Hello, hello. Good morning. Good morning sa lahat ng Pilipino. Mga kababayan ko, nakakalungkot na ang ating bansa. Sana naman yung mga troll o mga makamarcos, hindi yung makikipag-away lang kayo, makikipag-debate ng nonsense. Dapat may sinasabi kayong nagawa ni Marcos at ito si Marcos. Hindi yung magpresidente ka na lang, tumahimik ka na, daldal ka na. Para bang lumalabas kasi na bangag rin kayo eh. Wala ba tayong masabi na maganda para sa ating bayan? Yun lang hinahanap ko eh. Hindi ko kayo question kung bulag at bingi kayo kay Marcos, Pero ako talaga hindi niyo ako mapakuanin kasi galing ako sa Marcos, Galing ako sa Marcos, nakikipaglaban ako sa Marcos. Pero nung lumpas ng isang taon, hindi ko na nakakayanan. Kasi puro politika ang inatupag nila. Wala silang ginawa kundi politika. Nakapanggigigil kasi. Kaya yun ang talagang hindi ko makakayanan. Kung kayo, mga kababayan ko, lalo sa NUP, na Marcos kayo, na hindi naman kayo nakinabang or nakinabang kayo, pwede ba ipagtanggol nyo sa mga nagawa ng Marcos? Ganun lang naman ang hiling ko, hindi yung mga personal na para kayong bangag rin. Huwag nyo ituring ang sarili nyo na bangag rin kayo. Yun ang hirap sa atin eh. Sa totoo lang kasi, ang korupsyon ang simula ng gulo ng Pilipinas. Kaya ang Communist Party of the Philippines, almost 44 years na yata, o 55 years na hindi pa natin nalulupig. Bakit? Kasi nga may issue corruption at saka pag-aabuso katulad ngayon. Kaya lang ngayon hindi pa kasi kakampi ng ng Communist Party ang administration. Ito ang kinakatakutan natin. Kasi ngayon pagpapadala kay Pangulong Digong sa Dahey ay isa rin ang may utak dyan, ang Communist Party of the Philippines. Maliban sa politika, Communist Party of the Philippines, politika rin, Sana, mga kababayan ko, humihingi ako ng kapatawaran sa inyo kung kayo ay galit sa akin dahil binabanatan ko ang Marcos administration. Wala tayong magagawa kasi ngayon ang opinion ko, yun yung naramdaman ko. Kaya nga hiling ko rin sa inyo, depensahan nyo yung Marcos, wag lang personal. Yun lang naman ang hiling ko. So pakinggan nyo ito yung napakagaling na mayor na siguro, pero sa akin palaga hindi pa pwede siya maging mayor. Hindi kasi pwedeng yung matino ka lang, anti-corruption ka. Hindi po pwedeng ganun sa Pilipinas. Kailangan may pagkatarantado ka rin, may pagkabugok ka rin. Kasi kung yung sinasabing desente, hindi po pwedeng presidente sa Pilipinas ng galon. Kasi ang Pilipino tarantado rin, maraming tarantado, Si Pangulong Duterte nga na palaban, hindi nakayanan. Nahirapan siya. O nakayanan niya, nahirapan siya. Makapangyari. Lalo itong si Bangag, nagkagulo-gulo, nagwindang-windang ang ating bayan. Kasi nga hindi niya nga alam, wala siyang tapang. Ang tapang niya lang sa politika na sinasabi niya
ang sakit niya ngayon ay para bang siya yung inaapi. Gusto niya si ang bida. Parang gano'n eh. Kung baka sarili niya lang inintindi, pero naramdaman ng mga mahirap, hindi niya nararamdaman. Iyan ang problema sa ating Pangulo. Ano? So, dito muna tayo sa corruption. Mayaman ka nga, galing naman sa nakaw yung kayamanan mo. Makapangyarihan ka, may posisyon ka, pero ang dami mong tinapakan at inagrabyado para makarating kung nasan ka. Pangarap pa natin sa buhay ay magkaroon ng mayaman ka nga, galing naman sa nakaw yung kayamanan mo. Makapangyarihan ka, may posisyon ka, pero ang dami mong tinapakan at inagrabyado para makarating kung nasan ka. Ang pangarap pa natin sa buhay ay magkaroon ng mataas na posisyon. Maging CEO ng ganitong kumpanya, maging negosyante na milyonaryo o bilyonaryo. Ang pangarap pa natin ay sumikat, magkaroon ng 1 million followers sa TikTok. Ang pangarap pa natin ay magkaroon ng mataas na posisyon at maging makapangyarihan. In my line of work, ang dami kong nakikita, sabi nga kanina, napakadaling makain ang sistema. People start off with good intentions. But the saddest thing that I've seen as a person in government or working with government are actually people who have the right intentions when they start. But along the way, they get lost. Nakakain ng pangarap, ng ambisyon. And again, there's nothing wrong with ambition per se. There's nothing wrong with big, lofty dreams. Pero ang tanong, bakit ba yun yung pangarap natin? Ba't ko gusto magkaposisyon? Ask myself every day, ba't ko ba gusto maging mayor? Ba't ko ginusto maging mayor? Ba't ko ginusto maging engineer? Ba't ko ginusto na dito ako mag-a-apply ng trabaho? Pag may trabaho ka na, ba't ko gustong ma-promote? Ano bang meron? Sana hindi yun lamang yung posisyon, yung pera, yung kasikatan. Successful ka nga, magulo naman yung pamilya mo. Mayaman ka nga, galing naman sa nakaw yung kayamanan mo. Makapangyarihan ka nga, may posisyon ka, pero ang dami mong tinapakan at inagrabyado para makarating kung nasan ka. I hope that we don't think that it is worth it. I hope we take time, as early as now, to stop and think, bakit? Ano bang gusto kong makamit sa aking buhay? Okay. So, napakinggan nyo yung sinabi. Mayaman ka nga, galing naman sa nakaw yung sinabi ni Mayor Vico Soto. Humanga ako sa kanya. Magaling siya. Yan yung karakter na pwede maging presidente ng Pilipinas. Kaya lang may isang kulang siya. Anong kulang niya? Yung tapang. Sabihin natin may tapang siya. Pero saan ang level ng tapang niya? Dahil bata nga siya. Pero sana Pangulo, Mayor Vico Soto, may panawagan ako sa iyo. Ipakita mo yung tapang mo. Kasi nga, hindi ka po pwedeng walang tapang. Kaya ngayon kay Duterte, tapang at malasakit. Yun ang kailangan talaga. Now, kung matapang ka nga na yung tapang mo pang high class, ay hindi po pwede. Dapat yung tapang mo pang kalye. Kasi mas maraming problema sa kalye kaysa sa taas. So, kung ganun pa man, hiling ko lang sa iyo Pangulo lagi na, Vico Soto, ay may kailangan mayroon kang isang matapang-tapang sa iyong pinagkakatiwalaan na humahawak sa posisyon. For example, DILG. DILG ang kailangan mo na matapang. Ano ba may corruption? Ang DNR, kailangan matapang dyan. DNR, DILG, DAR, kailangan matapang yan para matapang na hindi kurap pa. Yan ang kailangan mo, Mayor Vico Soto.
Sa DND, kahit hindi matapang yan, walang problema yan. Kasi nandiyan yung armed forces. Basta importante sa national defense, marunong sa management on military. Hindi na kailangan ng tapang yan. Kasi nandiyan nga yung AFP, no? Sa DILG, mas komplikado dyan, kaya dapat matapang ang DILG. Kasi ang problema sa PNP, daming mga kanyang problema. Sa AFP, wala kayong problema. Sa DAR, bakit? Sa what I mean, sa DA, andyan yung maraming korupsyon, andyan yung mga maraming tarantado. Sa DNR rin, andyan rin maraming makakalabang andyan ng sindikato. So, kailangan matapang-tapang ang DNR. Ano? Marami na naging DNR, wala pa ako nakita na siga. Ano? Bakit? Kasi nga maraming sindikato sa DNR. Ha? So, kailangan natin yan. So, isa sa tinitingnan ko isang mayor, si Mayor Isko Moreno. Yan, pwede si Isko Moreno. Bagay na sa kanya. May tapang siya, nakikita ko. Pero kailangan niya rin ng alalay, 3 na matapang-tapang sa kanyang kabinete at saka action man niya. Kasi nga si Duterte matapang-tapang, pero ang daming general nakapaligid sa kanya, pero wala akong nakita talaga na matapang. Yung tapang ni General Bato, okay lang yun siguro, pero in general, wala akong nakita na mas nag-excel pa kay Duterte. Dapat mag-excel ka kaysa presidente. Kasi presidente na yun eh. Pakuan lang siya, kalma-kalma lang. Wala siyang kaalalay. Kaya yun, naghirap siya. Hindi niya na talagang gawa ang gusto niya mangyari. Kasi nga wala siyang kasangga na matapang-tapang na action man. Okay, salamat.